Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at meron tayong matinding pag-uusapan ngayon. Ito kasing tumatakbong si Congressman Busita, parang kinontra si Tamba. Well, hindi niya talaga literal na kinontra, pero yung mga galaw niya, lalo-lalo na patungkol dun sa impeachment ni BP Sara, makikita natin na talagang hindi siya pabor sa ginagawa nun sa Kamara. Well, ito kasi tumatakbo siya ngayon bilang senador. So, tignan natin kung karapat dapat ba tong mama na to. Well, bilang isang rider, para sa akin okay na okay to. Kaya palakpakan natin siya. Kasi, unang-una, siya ang nagtatanggol dun sa mga inaapi ng mga maliliit nating mga motorista na inaapi. Masita lang. Kahit mali yung sita. Hindi ko nga alam dyan sa LTO kung paano nakakapasok yung mga enforcer na yan. Hindi nila alam yung batas o yung implementation nung sa LTO Ano yun? Petiks-petiks na lang. Tsaka isa pa, ma-open ko lang that time kasi sa Tagaytay kami, alam niyo yung extension nung lisensya. In-extend dyan kasi yung pag expire ng lisensya mo is September hanggang hindi ko alam kung hanggang January o hanggang February ang extension yan. May sumita sa akin dyan na pulis na, "Sir, expired na po tong expired na po tong lisensya nyo ganyan-ganyan." Sabi ko po, extended po yung lisensya na na yung para sa lisensya kasi ang alam ko diyan yung issue niyan yung card kaya nag-extend sila. So in-extend ng ngayon ng LTO ngayon. Etong mga pulis na to hindi naman lahat kumbaga yung pulis sa Tagaytay dapat kayo research man lang kayo kung may memo. Posible namang hindi nyo alam. Pinakita ko sa kanya yung buti na lang meron akong screenshot nung memo na from LTO na extended nga yung Ayun, so buti na lang swerte mo sir. Sabi niya. Swerte mo sir at extended pa. Kuha ka na lisensya. Ka na, mag-renew ka na. Napahiya si madam. Anyway, ito nga pag-usapan natin, tignan natin, ito yung sinasabi kong mga pare, mga banateros. Tignan natin, i-research natin yung tumatakbo kung karapat dapat ba maging umupo bilang isang senador. Hindi yung dahil sikat lang. Ito, oo, sikat to, pero kumpara dun sa mga tumatakbo, lalong-lalo na dun sa team ni Marcos, malayo to. Hindi to ganun kasikat. Tsaka alam ko independent to, hindi tayo sure. Pero ito yung mga independent So, panoorin natin to, yung interview sa kanya. Ang ganda nito, promise. Mabubuksan yung mga natutulog yung dito. Mga sarado yung utak. Sige, panoorin natin to. Pero, speaking of your party list, yung kasama mo, si Congressman Rog, voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not kasi sign ito the impeachment complaint. Kasi ito alam naman natin one rider party list to Pero kinuha lang to ng para syempre sikat siya So, hindi ko alam kung pang second nominee o pang third nominee to si Busita Pero alam naman natin, ito yung part na porket kasama niya sa party list, nanindigan siya na hindi talaga siya pipirma. Kaya palakpakan. Malupit tong mama na to. Kakaiba to. Hindi to sumasabay dun sa mga uso. Kasi, anyway, tuloy natin. Muntik pa nga siyang panoorin muna natin. May may part dito na muntik na siyang madulas Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez. Magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo? Nire-respeto namin ang isa't isa. Kung anong opinion niya, opinion niya. Position niya, position niya. Wala kaming pakialaman.
pareha kaming may Lapit ang boses ni yung interview. Laki. Alam ko ito yung sa sa narito ang sa yata to sa hindi ako nagkakamali sa yung nag-a-announce bago yung 24 oras. Siya yata yun eh. may kakayan, may posisyon, may paninindigan. Oh. Bakit si Colonel Busita hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? Objective. 1. Nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung Quadcom. Yes. Investigation in aid of legislation. Okay. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President. Yun yung sinasabi niya Kaya naggagawa ng yung sa Quadcom para sa for aid of legislation, para gumawa ng batas para ma-prevent yung mga problema na yun. Ang nangyayari, yung tinutukoy niya dito is yung confidential fund nga na laging binabato kay BP Sara. Hindi lang naman si BP Sara ang may confidential fund Kaya wala na yun. 'Di ba? Meron ng presidente, confidential fund. Meron si VP Sara, ang vice president. Bakit ang vice president lang ang inaano nyo? Yun, kaya hindi siya pumirma. Okay, next. Lamang. So meaning, kailangan may nakita kang problema, magsulong ka ng batas. Yun ang dapat, palakpakan. Buti pa to si Sir Dapat ito yung pinapaharap nyo dyan sa sa Quadcom hindi yung mga tarantado dyan yung mga pauso lang Kasi ito, isipin mo, lang to, hindi to ganun ka bago lang to sa politika. Pero ganyan siya mag-isip, ang lupit. Kaya ka nga nagpahiring ng ganyan para gagawa ka ng batas para maiwasan yung mga bagay na yun. Hindi Nagpapahiring kayo ng ganyan para sirain nyo yung pangalan ng mga Duterte. Yun lang yun. Na mariresolve ba yung problema? Okay, yun. Why? O sige, assuming ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Ang problema po nila, sir, ang mariresolve yung tawag dito yung problema nila kay Tamba. Kasi pag hindi nila na sira yan si BP Sara, may hirapan yung manalo yung boss nila. Diba? At least kahit pa paano meron pa ring maayos na na kongresista sa Kamara Ang problema lang mahirapan sila magsalita kasi ang dami nila diyan Pero anyway, at least tatakbo to sa pagka senador. Pwede. Ba't tawa? Pwede to si Sir kasi talagang ito ang sinasabi natin, nasa ground din to. Talagang pumupunta to dun sa pagtinawagan siya, pumunta siya. Titignan niya kung anong nagiging problema. Pag mali yung nahuli, mali talaga yung nahuli. Pagsasabihan niya, mali kayo. Pero kung mali yung humuli, talagang dadaragin niya kasi mali ka Huwag niyo kawawain yung mga pobreng Pilipino. Okay? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Opo, hindi po. Ang makikinabang nga po yung mga kongresista nating mga pulpul. Sila dyan. Sila ang makikinabang dyan Pero taong bayan, wala na pakialam sa taong bayan. Bahala na sila dyan. Basta kami makikinabang, mga congressman, go kami dyan. Taong bayan, naku, bahala kayo. Magutom kayo lahat. Kaya po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Yun, palakpakan. Tsaka ang malupit dito kay Sir, may paninindigan talaga to. Hindi to yung basta-basta na, yun nga, sinasabi ko na nakikisabay sa uso lang. Yung mga, sige lang, marami sila, go tayo dyan. Hindi to ganun. At least to, kung ano yung paninindigan niya, kung ano yung tama, kung ano yung pinaniniwalaan niya, dun siya. Hindi kagaya ng mga sino yung mga yun. Kayo na bahala magpangalan.
linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero as in personal na close? Wala po. Wala, parang hindi naman eh. Kasi hindi ko naman nakikita to si Sir sa mga ng mga Duterte. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo. Tsaka sundalo pala to at naging pulis malupit to. Hindi pala to basta-basta na ganyan. At paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Colonel siya, Tokhang nung controversial. Yes, And you sir. were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Maganda. Oplan Tokhang. Oo. Yes, actually, Sir Alvin, Yes, maganda ang maganda. tokhang. Pagka yung kapatid mo, may Ito yung hindi maintindihan nung hindi maintindihan nung, ewan ko mga sarado ang utak eh. Ito yun eh. Ito yung paliwanag doon kung kung bakit may madugong yung actually yung tukhang yan eh, yung kakausapin eh, kakatok sa bahay. Ito po, may problema. Ito po sa namin, yung nakalista po yung pangalan ng kamag-anak mo o yung kapatid mo o yung kung sino man nandyan, yung asawa mo. Pwede po bang sumuko sa amin yan at ganito gagawin? Ganun ang tukhang eh. Ang nangyayari lang kasi sa yung nagbabarilan, kasi lumalaban. Hindi yun talagang yung patayan na sinasabi ng ibang bumabati ko sa mga Duterte. Hindi patayan yun. Yung lumalaban, syempre mga pulis babarilin. Ikaw ba naman binabaril? Ano gusto mo, kausapin pa? Ay, huwag po kaming barilin kasi gusto lang namin atarantaduhan talaga. Ewan ko sa mga utak ng mga ilan dyan. sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Ngayon. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami nasasangkot sa droga. Baka pwede, i-surrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Di Ang ba? problema, Palakpakan, ganon kaganda. Ayun yung sinasabi natin. Ganun yung ano tawag dito, yung concept ng tukhang. Ganun yun. Hindi yung pinapalabas nila na patayan, hindi yung ganun. Syempre, another paninira na naman yun sa mga Duterte para mukhang pangit yung Tapos, ito si Marcos. May bahid ng dugo. May bahid ng dugo ang mga senador na to. Wala sa kanila. Mga ganun pa si Ewan ko sa'yo. Ayun ang point ng tukhang. Ayun yung kakatok. Kakausapin yung Hindi naman porket sinabing na may intel kami dyan sa'yo, barilin ka namin. Hindi yung ganun. So yun nga kaya nga nagkakapatayan kasi nga lumalaban. Ayaw nilang sumurrender. Yun yung point doon. Ayaw nilang sumurrender kaya namamaril sila. Marami ring namatay na pulis patungkol dati diyan sa hindi lang. Siyempre, ang ina-highlights ng mga media, yung mga lang, yung mga nanlaban. Diba? Para yung mga pulis, hindi nila hina-highlight, hindi nila pinapakita na may mga namatay din na pulis patungkol dyan sa, na yan, sa war on drugs na yan. Siyempre, alam naman natin yung mga media na yan. Tuloy. Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Okay. Anong problema sa PNP nung panahon na yon? Alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito,
yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Eh bakit Sir Alvin, sinasabi ko yan, hindi naman pwedeng magsalita ako sa'yo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa execution. Yes, So kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang So ang sinasabi niya dito, sa execution may mali. Eh hindi natin alam kung paano niya na ayun ang niya, ayun ang pananaw niya sa execution kasi syempre dating PNP to eh. Eh may siya, meron ding alam yan patungkol diyan. Sino ba ang nun? Sino ba ang PNP chief ng panahon niya So yun nga, may mga payabangan daw yan. Mga pabida. Ba't pumapalakpak? May mga pabida daw dyan, kaya... Pero maganda yung maganda yung war on drugs kasi maraming sumuko eh. Maraming sumurrender eh. Natakot talaga. Eh ngayon, madaming bumalik. Madaming bumalik sa paggamit. Siyempre nga naman. Kung si nga gumagamit eh, kami pa kayo. ginawa mo na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon? Wala na dapat patayan, paano ba? Una sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Ayun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa iyo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi ang problema diyan Sir Alvin, pag sinabi ko sa iyo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs, 7 per week. Mayabang ka eh, pipilitin mo. Masasakripisyo, yung Ito, mahihina. wala tayong masyadong dito, hindi natin makomentuhan tong part na to kasi medyo, alam naman natin, hindi tayo pwedeng magbagaling. Hindi tayo kagaya ng ibang dyan na kailangan yung lang tayo yung dun lang tayo sa alam natin. Huwag tayong mag-push ng hindi natin alam. Kasi magmumukha tayo, tayo dyan eh, tawag dito, masusunog tayo pag ganyan ang thinking natin. Umamin tayo na hindi natin alam. Ganun lang yun. Pag hindi natin alam yung part na to, well, amin-amin lang. Wala namang masama doon. At least, hindi ka magmumukhang tanga sa huli. Tuloy? Dating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday. Thursday, drugs ang kaso. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, ang bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init na usapin ng ating bansa at nais po namin malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Maybe hindi natin maubos yung 10. Wala ng time. Subukan nating sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one. Ako magbabasa o pwede rin ikaw. Basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, isa lang, super breakup na. Hindi maganda. Dahil hindi lamang sila nasakripisyo, pati taong bayan. Okay, Dahil sila mga leaders, pero nag-away-away, sinong ipit? Ang maganda dito, taong bayan lagi ang sinasabi niya eh. Hindi, taong bayan. Hindi yung pansarili. Okay, para sa akin, okay to si Sir. Ewan ko sa inyo, pinapakita ko lang sa inyo kung anong personalidad niya, kung paano siya sumagot sa mga tanong o paano siya mag-react dun sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Yan, sige. Tingnan natin. Yun dapat pinagsisilbihan, taong bayan. Okay. Another one. Si naman ang nagpaumpisa niyan eh. Si Marcos naman talaga nagpaumpisa niyan eh. Biruin mo nga hanggang huli, hindi bumabanat kay Marcos si VP Sara eh.
Oh, 'di ba? Yung ano na nga siya sa DepEd eh. Excuse. Hanggang sa nawala siya sa DepEd, tahimik lang siya. Ay, ngayon lang nung yung mga nasa kamera na 'yan, talagang minamadali yung impeachment eh. Pero magmumukha silang ano diyan, magmumukha silang tanga diyan kasi nga eh may nakikitang yung nirarush nila eh, 'di ba? Nirush nila yung impeachment eh. Nakikita ng korte na parang may mali eh. Yung patungkol doon sa anong tawag doon, yung tamang proseso nung paghahain ng impeachment eh. Kasi 4 yung impeachment, yung 3 naipitsapuera, tapos yung pang-4 yung pinasok nila. Eh di ang sabi diyan eh pag naghahain ka daw ng impeachment, isang beses lang sa isang taon. Yung susunod mong ihahain, next year na. Ayan ang ano ko diyan ang pagkakarinig ko diyan pagkakaalam ko diyan. So, mali yung ginagawa nila na nagpasa kagad sila ng 3 impeachment, hindi pa nga natatapos yung una eh. Hindi pa na anong tawag dito? Ba't gumaganon ako? Yung una hindi pa natatapos, hindi pa napag-uusapan, yung pangalawa tsaka pangatlo. Tapos nirekta nila yung 4 kasi alam nila yung pang-4 ang merong medyo mabigat. So ano sila diyan, medyo naka-question na sila diyan ngayon. So makakarma kayo ngayon. Ang dami nyo 200 pa kayo 200 plus Ay, bahala kayo. Marami-rami pa yan. Kasi ang bali-balita dyan, makakatanggap sila ng 150 million eh. Million ba? Billion. So, eto ano lang to di umano alleged lang to Pero, ayun nga, makakatanggap sila ng ganong kalaki. Siyempre naman. Tsaka kapalit talaga nung no? Pera-pera talaga kapalit nung anong tawag dyan? Yung prinsipyo? Bagay. Kung ganun nga naman kalaki, oo na rin. Oo na rin tayo dyan. Ang dami naman pumirma eh. Sige. Sama-sama tayo maging makasuhan. Makakasuhan ba sila? Kasi ewan ko hindi ako sigurado kung anong mangyayari sa kanila pag nakita ng korte yung pinagagawa nilang. Kasi nito lang na kahapon ba kanina yata ng petition si si VP Sara about doon sa due process nung impeachment. So titignan natin kung ano yung mga susunod na kabanata diyan sa sa impeachment na yan. Pero ang sinasabi kanina napanood ko sa balita is si Pangulong Duterte daw ang magiging abogado, tatayong abogado ni VP Sara. Tapos kayo ngayon. Pero yung pinatawag yung magtatay doon sa kamera, lahat ng mga nandun pahiya eh. Hindi nila kinaya eh. Tapos ngayon, mari kayo. Tandaan nyo mga hindi kayo abogado. Abogado yan. Pangulong Duterte. Malupit yan. Colonel, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman. Ito ang lupit ng sagot niya dito. Malupit. Kaya makikita mo na talaga itong tao na to malawak mag-isip. Ay, oo. Edsel. Ginagalang ko yung mga pumapabor. Okay. Pero hindi po ako pabor. Dahil? Napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisabatas ang divorce, parang pinopromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang. Anak, parang hindi okay yan. Relax ka lang, daddy. May divorce naman eh. So parang hindi maganda. Dapat tigtingin, palakasin ang pamilya. Yun. Dahil pagka nasira ang isang pamilya,
masisira ang buhay at kinabukasan ng anak. Ang dulo niyan, tataas ang criminality sa ating bansa. Yun, ang galing, palakpakan. Kita nyo na? May mga may mga tumatakbo na talagang pwede. Yung iba dyan, ang tagal na yan sa Senado, hindi mo man lang maramdaman. Para sa akin ito, siguro, kulang pa naman ng 3. Siguro, pwede natin to i-consider si boss. Kasi, maganda yung sagot niya dito eh. Tsaka, bihira yung ganyan. Bihira yung tumatakbo na na... Alam niyo naman yung mga tumatakbo ngayon, medyo mabulaklak ang mga bibig eh. Ito talagang straight to the siya eh. Straight ng sagot eh. Talagang pag tinanong, wala nang paikot-ikot, sagot kagad. Yan, palakpakan. Ganyan dapat. Kahalaga po na buo ang pamilya. One more please. Sabi dito, sa inyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund? Actually, kasali yan sa tanong ko, naubusan lang tayo ng oras. But at least dito may time ka. Sir, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng pork barrel, yes. Oh, di ba? Kongresista to. Kongresista yan. Pero ganyan siya tumayo. Talaga naninindigan. Hindi natatakot na pwede siyang pag-initan dyan sa kamera ng mga sa kanya na lumabas, mga kababayan, mga pare, mga banateros. Kita nyo naman. Ang panibagong pangalan ng pork barrel ay ayuda. So, dito parang kinontra niya si ito yung part na parang kinontra niya si Tamba dyan. Kasi si Tamba ang nag-ano niya. Anyway, tuloy natin, may kasunod to eh. Hindi dapat yan. Kasi nagagamit yan ng mga nanunungkulan para sa pamumulitika. O, diba? Ganyan dapat. Takapalseto ko. Wala man lang bang umalma sa inyo dun sa Ito. Para? Ang kulit din ito ni Sir Sabi Mr. Speaker. Oh, diba? Speaker. Pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala bang nasalita doon at matapang na tumayo? Walang tumayo. Ay, nako. Walang tumayo kasi pag-iinitan ni speaker. Anyway, siguro hindi na siya makaano dyan kasi madami sila eh. Madami silang dyan eh. Magkakakampi eh. So, ayun nga ang point doon. Ayun nga ang magiging problema doon. Pag pinag-initan to si Sir, edi kawawa siya. Siya na naman ang titirahin ngayon. Kasi, anyway. Oh, di ba? Madudulas na si Sir eh. Madudulas na si Kong Busita eh. Walang iya. Biglang kasi, ulitin natin kasi, anyway, sabi niya. Wala man lang bang umalma sa inyo dun sa kamera? Sabi Mr. Speaker, pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala bang nasalita doon at matapang na tumayo? Walang tumayo. Kasi, anyway, no comment. Baka mapasobra. Saya. Muntik na siya eh. May sasabihin na na uy, baka mamaya mayari tayo. Hindi naman natin si Sir na natatakot dun sa Siyempre, iba yung maganda na yung yung gitna lang tayo. Kaysa naman magsalita siya ng against dyan kay Tamba, baka mamaya ayun nga, pag-initan siya ng todo. Then mahirapan pa siyang manalo yung Siyempre, alam mo naman, ang kalaban ni Tamba, talagang sisirain yan. Baka mamaya, kasuhan pa yan siya. Kulit eh.
Biglang no comment. Ay, anyway, no comment na po tayo dyan. Okay, tuloy. Pamalasi naman tayo. At saka hindi ko ugali yung bumenga ng kapwa na parang, you know. One more. Ito po. Ano ang mas... Ewan ko. Natatawa kasi ako eh. Bigla siyang, siguro napaisip siya na sasabihin niya na yung, kasi ano yan eh. Mga binayaran yan eh. Kaya wala tumayo. No comment na lang po ako dyan kasi hindi tayo pwedeng baka mamalasin daw. Sasabi mo sa pag-transmit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado, partly nasagot mo na, but if you want to add something, you can. Na-transmit na sa Senado. Pero ang latest, after SONA pa ma-actionan eh. Ang bola nasa Senado. At you know, Sir Alvin, ang impeachment kasi political process. Okay, parang with respect to other senators, sa mga senador at sa mga congressmen, political process, pag inanalyze mo, parang formality na lang yung procedures eh. Ang dulo niyan, butuhan eh. Madami ang kakampi mo, swerte mo. Oh, yun. Yun yung sinasabi na number games. Kung marami sila sa sa kamera. Kaya ang nangyari, nagtuloy-tuloy. Ang problema, yung due process mali. Kaya yun yung nasisilip ngayon. Ewan ko. Tapos minamadali nila yung Senado. Buti nga sumagot si si Cheese Escudero na hindi yan pwedeng madaliin, hindi yan minamadali. Kasi baka sila naman ang masilip ng Supreme Court niyan. Kagaya nung nangyayari ngayon sa Kamara, nasisilip na sila. Mga congressman na minadali. Karma nyo na yan. Mga kayo mga pera labanan nyo eh. Di umano, pera labanan. Di babalik sa inyo yan. Babalik sa inyo yung mga pinaggagawa nyo. Tingnan natin. Kakaunti ang kakampi mo, mamalas. Ganun lang kasimple. Yes. Numbers game. One more. Ang tanong ay sa issue ng West Philippine Sea. Tama-tama, PNP kagaling. Tama ba ang ginawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kasi ang turing sa atin ng impression nung Duterte, pro-China tayo. Nung pumasok si Pangulong Marcos, pro-US naman tayo. Tama ba yun? Actually, yung nire-respeto ko naman yung mga nasa posisyon para proteksyonan yung ating soberenya sa West Philippine Sea. Ito, maganda rin yung sagot niya dito. But for me, wala pa rin gagaling doon sa diplomatic approach. Parang away magkapitbahay yan eh. Kung ano yung sinasabing sa iyo, proteksyonan mo lamang. Pero huwag kang magpakita ng para bang tatas ang tension. At huwag nating payagan na may nakikialam. Yun. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kinaibigan talaga. Kinaibigan yung China para yung mga dapat na nangyayari o yung mga mangingisda nakakapunta pa rin, nakakapangisda pa rin dun sa lugar na yun. Sa West Philippine Sea. Merong video niyan yung mga mangingisda mismo ang nagsasabi na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya kami nakakapangisda dyan sa Scarborough na yan. Nung panahon ni Scarborough, basta hindi ko alam kung tama yung sinabi ko eh. I-correct nyo na lang ako dyan sa comment nakamali lang yung banggit ko. Nung panahon na yon, nung panahon ni Pangulong Duterte nga, ito sinasabi ko na nakakapangisda daw sila ng malaya. Ngayon, nung pagpasok ni Marcos, ay talaga naman. Kasi bakit? Kasi nakipag siya sa US eh. Anong nangyayari nga doon, ibis na kayong dalawa lang nag-uusap, Pilipinas at China, ano nangyayari? May nangingialam. Alam niyo yun, yung kahit saan naman eh. Diba? Pag may nangingialam, doon pa nagiging magulo. Hindi yung kagaya nung kayo lang mag-uusap dalawa. Pag may pumasok na magulo dyan, yung kung basta nangingialam, ay dapat ganito eh. Dapat ganito yun eh. Nagiging magulo na ngayon usapan. Imbis na kayong dalawa, nagkakaunawaan na kayo, mas maganda pa rin yung approach na
diplomatic approach nga eh. Talagang mag-usap kayo na maayos. Eh, ang problema, hindi na pag-uusap. Ginagawa, nagtayo ng mga base yung mga ano dyan eh, mga Amerikano sa eh, magiging magulo talaga. Sabihin ng China, ano kayo ha? Bombahin namin kayo. Tsaka nagiging problema dito yung yung mga nasa ibang bansa, yung mga OFW na nasa China. Eh, medyo alangan sila doon. Kasi kailangan makakawawa doon. Kaya nga bumaba ang mga napunta diyan sa sa China eh. O ang mga Pilipino na nakakapunta sa China, lalo mga musikero. Alam niyo kung bakit? Kasi nga may awayan. Tsaka yung iba natatakot. Paano kung nagkagulo-gulo na doon? Eh di sila ang unang yayariin. Kasi nandun sila eh. Kumbaga, mag-away tayo, magkapit-bahay tayo. Huwag natin hayaang may nakikialam. So, ibig sabihin, mali yung pagpivot natin sa US. Hindi natin kapit-bahay yung US and layo niyan sa atin. Mali. Dapat po talaga, huwag nating iasa sa iba ang ating problema. Okay. Another one, please. Kaya pa dalawa siguro. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No, sir, Alvin. Yes, Why? no talaga. O dito papaliwanag niya kung bakit. Pag ako, hingi ako ng konting extension. Oh. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. O yun yung sinasabi ko. Kaya nagkakaroon ng anuhan kasi lumalaban. Alangan naman napabayaan ng pulis na barilin lang sila. Tapos tayo makikipag-usap lang ng matiwasay. Hindi pa pwede yun. Siyempre pag binaril ka, edi papatayin ka niyan. Kaya siyempre lalabang ka. Eh, siyempre mga pulis, magagaling bumaril. Mayayari sila. Pero etong point. May namamatay din na pulis. Hindi lang yung mga adik ang namamatay. May mga pulis din na namamatay. May pamilya din yung mga yun. Tapos sasabihin ng mga biktima, mabait yung anak ko. Walang ginagawa yan. Mabait? May baril? Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, Yan patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte. Diba? Gumagana yung batas natin dito. Kaya hindi na kailangan pumasok yung ICC na yan. But kung hindi nakasuhan, hindi nakulong yung pulis, siguro pwede silang makialam. Ayun na naman yung makikialam sila. Hindi nakialam. Jimboy ng Nabotas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Diba? Ganun dapat. Kaya naman kasi nakakasuhan naman, nakukulong naman eh. Hindi naman kagaya ng, kasi addict yan. Patayin. Na nakakasuhan naman yung mga pulis eh. Hindi naman napapabayaan na bumatay to, makalaya pa rin. Hindi ganon. Pinagmumukha lang nilang ganon. Kasi bakit? Para masira ang mga Duterte. Simple lang naman yan. Dapat panagutin ang pulis kung nagkasala sila. I think one more, kayang isa. Huwag tayong umasa sa iba. Okay. Insulto kasi sa atin kung tayo ay tatawag pa ng iba. Paano mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Another facet of your personality na kailangan malaman ng tao, education. Sir, number one problema, kulang sa buildings, sa eskwelahan. Paano? Yung aking pamangkin nga, bata pa lang. Ayan, totoo yan kasi dito sa amin malapit ang school eh. Pag naalis kami ng madaling araw, alas 5, may mga estudyante na pumapasok.
parang mga 4 pangalan. Ewan ko kung 5 mag-i-start na sila. Sa dami ng estudyante ngayon, ayun ang nagiging problema, yung mga buildings. Actually, marami nang ginawa na nga yung iba eh. Yung sa dati kong school, ang dami ng buildings eh. Swerte nga nung mga ano ngayon eh. Kami dati puro talahib yung. So ibig sabihin sa dami ng bata ngayon, sa dami ng mga estudyante ngayon, ayun ang kailangan natin, yung maglagay ng maraming buildings para yung edukasyon yung oras ng mga bata hindi, pero mo naman madaling araw. Antok na antok pa yung mga yan. So doon pa lang yung mga bata, hindi naman magiging maayos ang ano, syempre inaantok eh. Kasi ako dati, ang naabutan ko is 7:00 ang pasok. Late pa nga ako eh. Late pa ako araw-araw yun 7:00 na yun Late pa. Paano pa kaya ngayon? 5:00. So mahirap yan para sa mga sa mga estudyante, lalo sa mga batang maliliit. Ay naku, kawawa naman eh, madaling araw naglalakad na eh. 'Di ba? Ayan yung kailangan natin ngayon, yung mga at least na i-open to ni Congressman Busita. 4:00 ng madaling araw gumigising, 5:00 alis na ng bahay para pumasok sa eskwela. Kasi nagsishare ng room. Yes. So nasasakripisyo yung mga bata. At saka kalidad ng edukasyon. Yes, yung kalidad ng edukasyon. Paano ka, Sir Alvin? Kung bata ka, puyat ka, nag-aral ka, gigising ka ng maaga na dapat sana tulog ka pa. Nasasacrifice ang education. Ayun, ang sinasabi aside from that, mapera tayo. Lumolobo ang ating pera. Pero hindi nagagamit sa tamang pamamaraan. That is corruption. Lumolobo yung pera para dun sa mga ayu-ayuda. Doon lang napupunta yung pera ng ng taong bayan. Doon lang naman eh. Syempre, imbis na ilagay doon sa mga project na kailangan o kayong mga bagay na dapat masasabi nating dapat asikasuhin kaagad o dapat unahin, hindi. Ang nangyayari, ginagamit nila sa pangsarili nilang interes. Yun nga, mag-e-election na. Kailangan natin ng pamudmud. Saan tayo kukuha? Pera ng taong bayan, syempre. PhilHealth. Yung PhilHealth, hindi ako doon na. Zero talaga. Ano yun? Ayun ang pangunahing kinukuha na ng mga tao na mga Pilipino na walang pera, walang pambayad na sa ospital tapos tatanggalin nyo. Tapos magmumukha kayong bida sa pamimigay nyo ng ayuda, kayo yung bida, saan galing yung pera na yun? Hindi, wag ayuda ang ilatag nyo. Ilatag nyo yung mga gusto nyo mangyari o yung mga ginawa nyo. Yan yung dapat nating tingnan. We will give you a chance now to give your final statement, Colonel. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal bilang senador? Sir Alvin, mula nung ako'y sundalo, naging pulis, naging congressman, ako po may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. At nananatili po na yun ang gagawin ko at titiyakin ko po na sa bawat issue, higit kong papahalagaan ang taong bayan, hindi ang aking kasama o ang sinuman. Isang halimbawa na po nito, itong impeachment issue. Yun lang. Hindi mo ubusin. May 50 seconds ka pa. May 50 seconds pa. Sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na sumusuporta at nagtitiwala po sa akin, ihatid po ninyo ako sa Senado. At kung kayo naman ay nabudol-budol ko, simple lang. Parang nabudol-budol? Parang man-negative yun. Parang may pinapatamaan siya dito Sino kaya yung nagbubudol-budol? Walang iba kundi si... Hindi, ibig sabihin, marami ng kumakandidato ng loloko, ng bobola. Okay. Kung naloko ko kayo, pababain ninyo ako sa Senado, bababa po ako. Hindi ko ipagpipilitin ang aking sarili. Yan. Tatandaan po ninyo, hanggang huling buhay ng paninilbihan ko sa taong bayan, paninindigan ko ang aking prinsipyo, paninindigan at pagmamahal po sa inyo. Walang kasinungalingan, walang pambobola. Totoo lamang po. Subok ko ng aking sarili. Maraming salamat. And good luck to you, Colonel Busita. At yan po ang Harapan 2025. Kasama si Bonifacio. Diba? Ang lupit, no? Palakpakan. Ganun dapat.
Kasi ayan na yung siya mismo ang nagsabi niyan. Kagaya ni sige, ma-open ko lang si Ben Tulfo, ganyan din ang sinabi. Kung hindi ko magawa yung pinangako ko sa inyo, ay paano niyo ko? Singilin niyo ko. Kayo ang mag-ano sa akin. Ito sabi niya, kung hindi ko magawa yung kung ayaw niyo sa akin o binudol ko kayo o binola-bola ko lang kayo na hindi ko kayo napagsilbihan, pwede niyo pwede niyo akong pababain. Kayo mismo ang magpababa sa akin. Ganyan dapat ang ang sinasabi ng mga senador, 'di ba? Bukod sa may paninindigan patungkol dun sa impeachment, hindi siya sumali dito kay Tamba. Sa gustong mangyari ng mga ibang kongresista, talagang makisig to si Sir. Masasabi mo talagang may prinsipyo kasi unang-una dun sa mga ginagawa niya pa lang dun sa mga rider, 'di ba? Dati pa talagang tumutulong na siya sa mga rider. Maraming magpapatunay niya ng mga rider, ng mga kakilala natin, mga tropa natin. Ay, ba't tawa? Marami dyan, mga tropa nating rider. Talagang, sa halos lahat, hindi ka rider kung hindi mo kilala to. Imposibleng hindi mo kilala to pag nagmomotor ka tapos di mo kilala to, ay, mahina ka. Yan ang talagang tagapagtanggol ng mga rider. So, yun ang ating video ngayon. Kayo mga kababayan, kung nakita nyo naman, pinakita natin kung paano manindigan tong mama na to, paano siya sumagot, o paano niya sagutin yung mga issue ng nasa bayan. Kung mako-consider nyo yan, sige, okay tayo dyan. Kayo, pero ako, i-consider ko to si Sir kasi nakita ko sa kanya may paninindigan Hindi lang dun sa pinaliwanag niya rin kung ano yung nangyayari about diyan sa sa tukhang na yan. 'Di ba? Kasi nakikita niya yun na maganda yung tukhang, may mga mali-mali lang implementation lang na mali. Pero hindi si Pangulong Duterte ang ang talagang may mali doon. Ibig sabihin, meron doon sa baba na may mga mayayabang nga daw na nagpapa-implement niyang ng tukhang. Kaya nagyayari yung mga ayun ang part na hindi maganda, ang sabi niya. So, yan, kung ewan ko sa inyo kung okay sa inyo to, pero para sa akin okay siya. Sa mga sinabi niya, based doon sa mga nakita natin ngayon. So, ang PDP naman is 9 lang naman 'yun Yung kailangan pa natin ng kailangan pa natin ng 3 para maging 12. Pwede natin 'to isama. Para sa akin hindi ko kayo pinipilit Kung gusto niyo iboto si Abalos, bahala kayo sa buhay niyo. Pero walang mangyayari pag binoto niyo. Ito ang ganito dapat ang inaano. Ganyan yung sinasabi ko sa inyo, dapat i-research niyo yung tumatakbo, yung masasabi natin na gustong maglingkod sa bayan, kung talaga maglilingkod ba sa bayan, i-research nyo yung mga nagawa niya o yung mga gusto niyang gawin. Ganun dapat, hindi yung porkit sikat lang sige na tayo ng sige. Doon lang tayo sa uso. Wag tayong maging ganun. Maging matalino tayo sa pagboto. Wag tayong magpabudol ulit. Ay, hindi. Kayo lang pala. Wag na kayo magpabudol ulit sa mga... Anyway, bulol-bulol naman si Marcos magsalita ngayon. Hindi niya may paliwanag yung mga gusto niyang iparating kasi doon siya lagi sa binabasa niya. Okay mga pare, hanggang dito na lang mga banateros. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo.
At sana naging nakita nyo yung nakita nyo yung gusto nating iparating. Ayun lang. Kita-kita po ulit tayo next time. Ako si paring RJ. Ingat po kayong lahat. God bless.